Ayan at andito na naman tayo. So, bago natin simulan, pause muna natin ng konti. So ayan, nagsisimula tayo at ito na naman tayo for sa mga deboning at sa pagbabaklas natin dito. So ito naman lagi ang content natin is paano mo magbigay ng idea sa pagbabaklas or pagde-debone. So paano, gawin ang isang half carcass, kung paano trabahuhin. So yan. And then ito yung mga mga trabaho na, kailangan mo lang sigurong basic na ginagawa sa pagbabaklas. So ito yung start nito. So tenderloin tayo, 'yan. Ayan may kumausap pa sa'kin. So medyo nagba-blurred yun ang cam ko. Siyempre nag-o-auto focus yata 'yan, hindi ko maintindihan. And then dito, so ano 'to, mangyayari nito, primal cuts to deboning. So mas prinoriority ko hanggang display na 'to. So gagawa tayo hanggang display. And then sa pagdi-display naman, papakita ko na lang sa inyo kung paano kami magawa ng display or mag-set up ng display dito sa wet market. So 'yan, tanggalin natin yung tampalin para malinis yung baboy and then maganda yung tingnan niyo naman, 'di ba, buong-buo yung pagkakatanggal natin. So tanggalin natin yung mga extra taba-taba diyan and then itong patahind, so tanggalin natin, putulin natin 'yan, 'yan at para 'yan, okey, 'di ba, ang ganda ng pagkakaputol, diretso-diretso lang. And then yung ibabaw, so linis lang natin para magandang tingnan yung top round natin or I mean ham leg natin. Ano bang top round, naging baka tuloy. So 'yan, i-ano natin yung so hatiin lang natin yung part ng pork belly at saka then tanggalin yung kulani na 'yan. So then pasok sa ilalim, diretso, ayan. At para pantay yung gayat niya. So excess pa rin yung fat nasa pork belly, tinatanggal namin yan usually at tinatanggal talaga yan. And then yun, kukuhanin ko yung aking so putol lang diyan. Alright, then okey na muna yan, hinayaan ko siya then pinutol ko na yan. So nagbago ako ng strategy diyan sa pagputol. So kina-cut ko na muna ng sabay para mag-i-slice na lang ako and then para mas mabilis yung magiging trabaho natin. Yan, 'di ba? Oh, 'di ba? Kung hati-hati ka na lang and then punta ka dun sa kabila, hati, 'di ba? Kaya nga 'di ba sabi natin sabi ko sa inyo as depende na yan kung paano diskarte ang butcher or puwede naman magmadali or magbibilis. So, depende na rin siguro sa sitwasyon kung kailangan mo magmadali sa pagbabaklas. Kasi madali naman kasing magmadali sa paggawa ng ganyan. If ever na kung talagang may okasyon or it's either na may order sa'yo or kailangan mas maaga nilang makuha yung karne na order nila. So, ginagawa natin na maging mas madali o padadaliin natin, oo. Kung kailangan magmadali, magmamadali talaga tayo kasi depende yun sa needs o pangangailangan ng ating customer, 'yan. At dito, diretso tayo at para matapos natin yung mga may pusa pang pakalat-kalat sa tabi ko, 'yan, at nambubulabog sa akin. Ayan, magtitimbang na naman tayo dito. So, sa pagtitimbang natin dito, kailangan natin maitimbang 'to para mas makita natin yung kung magkakano yung babayaran natin sa mismong may-ari ng baboy. So, 'yan, timbang lang natin and then next timbang ulit tayo para lang maging sure yung timbang at sabagay nandiyan naman yung may-ari, nasa tabi lang 'yan. Hindi lang nakikita kasi mas pino-focus ko na lang dito sa may meat, 'yan. At yun, yun, salamat pala sa lahat ng mga pagsuporta niyo sa akin, sa page ko, dito sa YT ko at saka sa mga aking itong social media account ko, sa mga social media account ko. So, maraming salamat kasi malaking bagay o malaking tulong sa akin yung bagay na ginagawa niyo or mapanood niyo man lang yung mga video ko or makita niyo. So, malaking bagay yun at pandagdag sa aming pampuhunan namin, sa aming pagtitinda, ayan.
Anyway, ito 'yun. So, may order yung may-ari ng ano, ng ulo. So, kinuha namin. So, tinanggalan ko lang ng kulani. 'Di ba, mas okey 'pag wala yung part ng kulani sa leeg kasi mas safe mo siyang ibibigay sa ano, bumili. So, siyempre iluluto mo lang siya, pure meat lang naman talaga siya, wala siyang kulani. Anyway, ito magbabaklas na tayo dito sa ano, sa pork belly and then dito sa pork chop o dito sa pagkukuha natin ng pork loin, 'di ba? Pork chop at pork loin magkasama po 'yan, 'pag natanggalan po natin ng buto, pues pork loin na po ang kalalabasan niyan sa pork chop, 'pag kinalas natin yung buto. So 'yan, anyway diretso tayo, putulin natin 'yan diretso sa pork belly. So 'yan, pork belly putulin natin, 'yan. Matalas naman siya diyan, ayoko lang forcehin kasi 'pag minsan napapalakas, paano kung mapapansin niyo yung tiles ng aking lamesa, 'pag minsan nagmamadali, 'yan natatamaan, lumulusot, lumalagpas. Kaya iniiwasan namin yung ano, maglalakas ng taga diyan sa baboy kasi 'pag tumaga ka diyan ng malakas sigurado lusot talaga. Wala ka namang magagawa 'pag lumusot na 'yan. So anyway, diretso tayo. Ang lamig dito, pati tuloy ako sinisipon. Sige, pasensya na. At diretso tayo dito, 'yan, kalasin natin. Nakalas na pala. Ayan, at tatabi natin so para mas makita ng ibang viewers yung gagawin natin. Ito yung ham leg. So 'yan, putol lang natin 'yan, pasok sa baba, diretso. And then ikot sa taas, ayan, pababa. And then putol yung pinaka buto niyan. So pigtail na tinatanggal ko lagi, ayan. 'Yan, so tingnan niyo magandang-maganda, ang pagkakaputol. Siyempre, ah, ano 'to, punta naman tayo sa rib shoulder. So sa rib shoulder, sa pork shoulder, I mean, sorry. Putol natin 'yan. So putulin natin 'to. So pantay pitso, the same pa rin ang cut na ginagawa ko lagi naman. Kasi 'yun ang cut namin dito. So hindi kami puwedeng mag-cut ng ibang cut. So hindi nila kilala yung ng customer yung gano'ng cut. So mostly ng mga mamimili dito siguro sanay sa mga ano, sa iba naman, hindi naman halos lahat sanay sa ganyang cut, and then yung iba naman sanay sa supermarket bumibili. Kaya limited lang yung may bumibili ng choice cut na gusto nila na part, yun. Hindi naman halos lahat ng mamimili namin gano'n. Kaya yan, ito. So tatanggalin lang natin yung joint na yan. So yan, maraming salamat ulit at alam ko dito na naman sa pork shoulder na ako at patapos na ang aking video. So maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta ng aking video. And then papakita ko after nito, papakita ko yung cut ng aking sa pagdi-display, kung paano ako mag-display. So tingnan natin at abangan niyo. So ayan, dito tayo sa display na tayo. Yan, at balik tayo dito sa display. So nandito yung part ng ano, ng pigtail. So ito yung usually na ginagawa kong buto-buto pang-display namin sa ano namin, sa karne. So yan, gagawin natin ng konti, yan. Teka lang, at nag-ikot-ikot pa ako diyan, hinanap ko yung aking gamit na clever. So yan, kasi mabigat-bigat 'tong ibagsak kaya itong ginagamit ko. So yan, kita niyo yung pigtail buntot, pansigang, sarap, 'di ba? Yun, anyway, tapos nilagay ko siya diyan sa ano, sa lamesa. So ipapakita ko naman yun after niyan, yung display ko. So ito yung buto-buto na di-display ko. So trim natin 'yan, natin siya ng ganyan, liliitan natin depende sa ano, pero mostly maliit lang laging ginagawa ko diyan kasi siyempre mga mamimili natin mas gusto nila yung mas maliit, depende na lang kung may mga nabili gusto yung malalaki ang slice or medyo may kalakihan. So 'yan, tinatanggal ko yung mga excess na buto. So ayoko na may mga excess na buto sa ano, siyempre gusto ko yung 'pag dinisplay ko magandang tingnan, presentable pa rin 'yan. At dito 'yan, tuloy pa rin yung ginagawa ko. So tinitingnan ko diyan kung
okey ba yung ano, yung buto kung part ng laman, kung magiging pair yung hati ko sa buto at saka laman. So, tanggalin natin yung dulo niyang pinakabuto na naging singsing na, 'yan. At 'yan, kalasin natin 'yan, so may pagtaktak pa ako diyan. O comment down below yung may mga mannerism na tumataktak muna bago tumaga, 'yan. Ewan ko, hindi naman siguro lahat. Siguro may iba-iba pa rin na ano, nagiging mannerism yung tataktak muna sa sangkalan bago itaga. Kaya yun, comment down below nga at nagiging ano 'to, nagiging issue 'to sa mga kabutcher natin na matatagal na or something na ano, ewan ko siguro, hindi ko alam kung sa iba ginagawa yung pagtaktak muna sa sangkalan bago bago tumaga sa karne, ayan. At ito din, pantay pitso. So, ito yung ginagawa kong parang ano, pork belly na slice. O yan, aanuhin muna natin 'tong ano 'to, kasi yan actually may mga order na, kaya yan na lang yung natira. And then yun, ginagawa ko lang yan. So, cut lang natin diyan, papa-liempo slice, yan. Makikita niyo naman yung mga ganyang slice, so yan. At para tsaka baka makikita niyo na mamaya pagdating sa display kung ano magiging itsura niya. So, may excess na buto, so hindi ko na, ginawang slicein pa yun kasi masyadong liliit. So, sinama ko na lang siya sa buto-buto natin. So, yan. And then, yan, i-di-display ko lang siya diyan at siyempre hindi ako makapag-ano kasi may music yan. May natugtog diyan. At hindi naman ako nakaka-copyright. So, nagdi-dispute ako kaya lang, siyempre ang earning natin mapupunta sa mismong may-ari ng music owner nung ano, nung kanta or tugtog na gagamitin ko. So, nababawasan yung konting kita ko, kinukuha pa nila. So, mas malakas silang ewan ko, hindi ko alam kung ano, kasi 2% lang yung mapupunta sa amin. So, sa revenue 'pag dumating yung ano. Anyway, yun lang yung ano dun, konting side idea, konting ano lang, mari-marites ng konti para sa kinikita ko dito sa FB. Baka ano, nalalakihan sa kinikita, 'yan. Kasi yung mga nagba-viral, yung mga music at talaga naman 'pag may music, talaga tapos na ang ano, career. Makukuha ni ano 'yun, yung owner yung may mga music kaya hindi ko ano, hangga't maaari tinatiyaga ko na lang siya mag-voice over ako. So 'to, slice, pork, belly slice, pork belly na slice. Slice, hindi ano, hindi ko sinabing pork belly, hindi. Slice lang naman, yun po slice lang. Pero hindi ko sinabing ano 'yan, pan-display lang 'yan. Kaya pero sinasabi naman namin sa mamimili na yung kung anong part niyan na bibilhin nila. So, para clear sa mga ano na, "Ma'am, ito po ay kasim 'to, 'yan, 'yan or part ng pork shoulder 'to. Ang liempo po natin is wala na, ubos na." 'Yun. Kailangan mo kasing i-advice din minsan ang mamimili mo 'pag bibili, 'di ba? Anyway, tuloy natin. So 'yan, nag-slice ako diyan. So natapos ko na yung slice ko ng belly slice, pork belly slice na 'yan. And then, sa sobrang lamig dito, grabe, sinisipon talaga ako. Anyway, pasensya na kayo at sinisipon ng kalamyado ninyo. At 'yun, umalis ako diyan, dinisplay ko lang yung meat. So, nilagay ko yung ibang mga karne sa lamesa ko diyan and then 'yan si misis pabalik-balik at tapos na siya mag-display diyan. So, ako na lang yung nagawa na diyan. So, 'to pork chop. So, pag-i-slice sa pork chop, may diskarte din, kanya-kanyang diskarte. Pero sa amin ganito kaming mag-slice, so makikita niyo na mamaya. Makikita niyo kung paano kami mag-slice. So 'yun, iniharap ko diyan so para makita. Depende, merong iba baliktad, hindi naman pare-parehas kung mag-slice. Kaya 'yan, katulad ko nakaganyan yung kamay ko, then ini-slice ko lang siya ng ganyan, 'di ba? Mas maano sa akin kasi parang minsan sinusunod ko sa buto, then minsan 'pag alam kong tagilid talaga yung buto, then natatamaan ko na yung buto mismo
para magmukhang diretso. Oo, mapapansin niyo 'di ba? Sinunod ko lang sa buto bago slice mo lang siya, 'yan. Then tanggal yung excess na ano, buto sa dulo, then another na slice uli. Puwede naman magdirekta ka ng ano, gagamitin mo yung itak, diretso lang gayat. Pero kaya lang mas gusto ko mag-slice ngayon yan pa ganyan. Pero 'pag nagmamadali ka, itak na lang, dire-diretso na yan. Pero 'pag may mamimili ka na gusto talaga yung manipis, so kailangan muna natin sundin yung ano, mamimili. Bigay natin yung kanilang ano, pangangailangan or gusto nila sa karne. Kung gusto nilang manipis ang slice, so nipisan natin. 'Yan, pork chop, 'di ba? Nag-slice lang ako diyan. So konti lang naman ini-slice ko lang, pang-display ko lang diyan. At 'yun, at after nito, ito na yung matatapos na yung ano, display na 'yan. At makikita niyo diyan 'yun sa ano, yung display ko diyan. At 'yan, ayan, oh, 'di ba? Manipis, laylay, lupaypay, 'yun. At ilalagay na natin 'yan diyan. So, ngayon ilalagay natin ang display. So, isad ko sa sangkalan at mukhang parang tatalon. At 'yun, maraming maraming salamat ulit. Siyempre hindi ako mananawang magpasalamat sa mga followers ko diyan, sa mga subscriber ko sa palaging panonood niyo sa aking ano, vlog or actually parang ano 'to, nagbibigay lang ako ng idea. Actually hindi pa rin 'to vlog kasi hindi ko kayang abonuhin yung oras ko. Minsan kung magba-vlog ako, so time to time paalis-alis ako, so parang maguguluhan, wala akong, target sa vlog ko or ano yung goal ko sa vlog. So, mas maguguluhan sila kasi paalis-alis lang ako no'n. Kaya ito na lang laging ginagawa ko. Kung magagawa ko man lang ako ng vlog, so, siguro 'pag may mga lakad lang ako na personal na lakad, so 'yun gagawa ako ng vlog. So ayan yung display ko, so mapapansin niyo ganyan lang yung naging display natin. At 'yun yung 'yan na 'yan. Simple lang yung display. So, maraming maraming salamat ulit at hanggang sa muli at ingat po kayo palagi and God bless.